May nagtanong sa akin, "Good PM po, tanong ko lang po, may utang kasi ako sa online lending company sa Pinas po. Huwag na po ninyo sana akong i-mention sa TikTok po. Ngayon po, hindi pa po ako nakakapagbayad, pero babayaran ko po yun. May mga inaayos lang po ako din na bayarin dito sa pinagtatrabahuhan ko. OFW po ako. Maaari po ba ako nilang iba-deport?" Okay, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago po natin sasagutin, itahan ko muna kayo. Pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin yung inyong katanungan. Ang inyong pong katanungan is, maaari ba nila kayong ma-deport? Okay, ganito po yan, no? Regardless po yan kung sa lending, financing, bangko, or even po sa OLA. Maaari lamang po kayong mapadeport kung kayo po ay napatunayan na gumawa ng krimen, no? Sa larangan po ng utang, no, pagka po sinabing meron kayong krimen na ginawa or criminal act na sinasabi is kung ito po ay napatunayan sa hukuman na kayo ay nag-commit ng estafa. Okay. Para makumit nyo po ang isang estafa, ay dapat po ay may dalawang elemento na involved. Ito po yung panlilinlang at panluloko. Okay, ibig sabihin po niyan is nakuha nyo po yung pera, no, sa pamamagitan po ng panluloko o pandaraya. Okay, paano po ba yon, no? Let's say napatunayan po, no, na nakuha nyo yung pera or nautang nyo yung pera, no, dahil pineke nyo po yung inyong government ID. Alam nyo naman po sa sarili ninyo, for example, na wala naman kayong government ID. No? So, ginawa nyo, na-make ko kayo ng government ID. Isa po yun. O di kaya po, alam nyo naman na yung sahod nyo, no, hindi aabot to sa required salary, no, na hinihingi mo ng lending company, financing, or bangko, or even ng OLA, no, ginawa nyo, dinaya nyo yung facelift po ninyo, dinagdagan nyo yung sahod po ninyo. At kung ito ay napatunayan po nung lending, no, at ng hukuman, yan po. Mapasasampahan ho kayo ng estafa. Okay? Basta ho meron hong pandaraya o panlilinlang kayong ginawa, no? Ayan po, makukonsider po na estafa yan, no? At lalo kung napatunayan po sa hukuman, yan po. Meron po yang kulong, no, at may penalty din po yan. Tapos ganito po yan, no. For example nga po, sabi nyo kasi OFW kayo. At napatunayan, for example po, napatunayan, no, na kayo po ay nagkasala, no, ng estafa, no, maaari po mag-utos, no, ang korte ng deportation. Okay, so ang gagawin po niyan, no, gagawa ho sila ng may paperwork po yan, no, para kayo po ay mapadeport at maharap yung kaso na napatunayan na kayo ay involved. Okay po? So, kaya ho iingatan yung parate, no? For example ho, kayo manghihiram ng pera, regardless po yan kung OLA, lending, financing, or bangko, no? Pakisiguro nyo po, no, na lahat po ng dokumento na isasubmit po ninyo, totoo. No, wag po kayong mandaraya, no, wag niyo lilinlangin, no, yung lending, financing, bangko, or even yung OLA na hihiraman ninyo, or kahit sino man hong tao, no. Actually ho, yung pong pagsasabi ng dahilan kung para saan gagamitin yung yung utang, maaari din pong sabihin yun, laban sa inyo yun. For example po, no, may kaibigan kayo, nilapitan nyo, sabihin mo na, pare, o di kaya mare, maaari bang makahiram ng 100,000? Kasi yung inaanak mo, yung nagkasakit, nasa ospital, malaki yung aking bayarin. Okay. Ngayon, siyempre, sa awa, no, ni kumare or ni kumpare, pinahiram ka ngayon na 100,000. Pero hindi naman pala yun ang dahilan para manghiram ka. No? Yung palang dahilan talaga para manghiram ka is kasi meron kang kailangang bilhin. Let's say may bibiling kang magarang cellphone. Diba?
Yun ho, pandaraya at panliling lang yun. Kasi hindi naman kayo papahiramin ni pare or ni kumare kung hindi nila nalaman na ang yung paggagamitan mo is may sakit yung anak mo. No? So maaari ho silang magsampa ng kasong estafa. No? Kasi yun, nilinlang nyo sila eh. Dinaya nyo sila eh. Nagsinungaling kayo sa kanila eh. No? Basta ho kayo manghihiram ho ng pera, no? Kahit na saan hong institusyon, wag ho kayo magsisinungaling o wag kayong mandaraya. Kasi ho, pagkaya napatunayan ho sa korte, meron ho talagang kulong yan. Tapos, ang masaklap ho niyan, no, kung nasa ibang bansa nga ho kayo, maaari pong ang hukuman na kayo ipa-deport dito sa Pilipinas para po kaharapin ninyo or harapin po ninyo kung ano man ho yung kinakaharap niyo kaso. So ganun po yun, no? Kaya pag-iingatan niyo yung maigi pagka kayo mangungutang, lang po, be honest lang, no? Kasi pagka ho talaga yan napatunayan, naku po, medyo medyo mabigat ho yan kasi nga ho, criminal act yan. Isa pa po na po pwedeng sampahan ng kasong estafa is pagka yung alam nyo naman po, yung cheque na i-issue ninyo, italbog, yan, maaari din po yan. Kasi panlulukot, pandilin lang din ho yun. Kasi alam mo naman tatalbog eh. No? Alam mo sa sarili mo na yung cheque na ibibigay mo, tatalbog. No? Kaya lang po kasi nga, meron na tayong BP22, kaya minsan hindi na ho pumapasok sa estafa yun. So sa BP22 na po siya pumapasok, which is criminal act din naman po, no? May criminal liability rin 'yun, kaya 'yun po may kulong din. Kaya ho kayo, no, mag-iingat ho kayo pag manghihiram ho kayo. Lagi niyo tatandaan na maging honest ho kayo dun sa hihiraman po ninyo, no? Ngayon no, kasi ito ho sa tanong ninyo is regarding po sa OLA. Okay. Pagka ho kayo nakaranas ng harassment or pananakot, hindi ho nila magagawa na kayo po ipa-deport. Bakit po? Kasi po sila ho ang unang gumawa ng mali. No? Kumbaga hinaras na kayo, pinahiya na kayo, no? Ayan ho ang mahirap po kasi sa mga OLA, no? Ginagawa ho nilang paniningil is actually hindi paniningil pananakot at pamamahiya ho. No, shaming ang ginagawa ho nila, no? Kumbaga ito-torture nila yung isipan mo, no? Or iipiting ka nila sa pamamagitan po ng pananakot. No, kasi pagka ho yan, nasira nila yung inyong pag-iisip. Let's say pumasok sila sa pag-iisip ninyo na naapektuhan kayo, no? Ang mangyayari, gagawa ho kayo ng mga hakbang na hindi tama. Di po ba? Ano po ba yung mga hindi tamang ginagawa? Is yung manghihiram din kayo sa mga OLA. O mababaon ho kayo niyan lalo. Kasi yung mga mahihiram nyo naman dun sa mga OLA na yan, hindi rin naman ho ganun kalaki. No? Kasi for example, no, yung original na OLA yung hiniraman, no? Ang halaga is 5,000 ang na-approve sa inyo. Most probably po nun, kalahati lang po ang matanggap po ninyo. Okay? Ngayon, ang babayaran nyo, let's say 7,000. Okay? Para mabayaran nyo siya, o ilang OLA ho dapat hiraman ninyo. O di po ba? 3 ang katumbas ng OLA na kailangan yung hiraman para mapunan nyo po yung isang OLA. O, ganun ho kabigat pag na pressure kayo dyan sa mga OLA na yan. Hindi ko sinasabi na huwag nyo hong bayaran. Hinahiram nyo sa OLA po. Sinasabi ko po, no, kung yung OLA po ninyo hinaras na kayo, no? Nag-commit na ng hindi tama, no? Hindi ho nila magagawa na tumungtong po sa korte. Kasi po para po kayo mapatunayan, no, na nagkasala sa estafa. Kailangan ho nilang tumungtong sa korte. O paano ho sila tutungtong sa korte kung sila ho unang gumawa ng mali? Di ba? For example, hinaras kayo. O di kaya pinost kayo sa social media na merong halong mali siya. O di po ba? Kasi mababaliktad ho sila Tsaka hindi lang ho yun. No? Ito ho kasing mga OLA na to is hindi ho sumusunod dun sa ceiling of interest. No? Kaya ho yan, takot yan tumungtong sa korte. No? Kasi bawal ho yung ginawa nila Biruin nyo ho, halos kalahati or kalahati mismo ng utang ninyo
ikinakaltas na ho kagad nila. Tapos, within 7 days po, no, ang babayaran nyo is almost, triple nung hiniram ninyo. O, di po ba? Kaya ho, yung tinatanong nyo ho na kung kayo ay mapapag-deport ng mga OLA, para sa akin po, no, ito po yung opinion ko, hindi ko nila magagawa yun. No? Pero kung yan po mga traditional lending, financing at bangko, ayan, maaari po. No? Kasi po sila, hindi ho sila lumalabag, no, sa kautusan ng SEC. Kasi unang-una ho, yan hong mga traditional lending, financing, tsaka bangko. Sinusunod ho niyan yung the Truth in Lending Act. Ini-inform kayo kung ano po yung dapat ninyong malaman doon sa inyong obligasyon. Interest, amortization, term, processing fee, etc. etc. Ini-inform mo kayo dyan at tatanungin kayo kung tatanggapin nyo po ba yung hinihiram nyo at sumasang-ayon kayo doon sa kanilang terms and conditions. Pagka sumang-ayon mo kayo, yan, sige, tuloy po yung ano. Pero kung hindi kayo sasang-ayon, okay lang ho, na huwag nyo ituloy. Ganun dapat ang pagpapautang. O, tsaka pangalawa ho, hindi ho sila nagko-commit ng privacy breach. Hindi ho kagaya po niyang mga OLA na yan. O yang pong mga OLA na yan, mag-a-apply ka pa lang, no? Hihingan ka na kagad ng access. O, para saan po? O, para makakuha nila yung mga nakalista doon sa phone books po nila. Kasi gagamitin nila yun against you pagka hindi kayo nakahulog. O, yun ang tatawagan nila at kukulitin. Yung sinasabi nilang gagawin daw co-maker. Paano magkakaroon ng co-maker? Ang co-maker po dapat, no, kasama ho sa sinisi, ayan, sa bine-verify, tsaka alam nung co-maker na co-maker siya, hindi kagaya ho nun, nasa contact details lang. O, lintig ho yung mga kalokohan ng mga OLA na yan Tsaka ho yung mga lending, financing, bangko, sumusunod ho sa ceiling of interest yan. Tsaka hindi lang ho yun. Meron ho kasi tayong prohibition on unfair debt collection practices. No? Inilista na po ng SEC yung mga hindi tamang gawin. No? So yun po. Sumusunod po yung mga mga lending, financing at bangko. Yung mga bawal hindi nila ginagawa yun. No? Yun ho yung kadahilanan. No? Kaya itong mga OLA na to, malayong malayo sa mga traditional lending, financing at bangko. Kasi ang mga OLA, lumalabag ho yan. Wala akong sinunod yan, no? Mga yan. Talagang napakatitigas po ng ulo. Yung privacy breach, unang-una. Yung pong the Truth in Lending Act, hindi ho sinunod. Yung ceiling on interest, hindi ho sinunod, no? Yung prohibition on unfair debt collection practices, hindi rin ho sinunod po. 4 ho yun, hindi nila sinusunod. So, malabo ho silang magpa-deport. Kasi nga hindi ho sila makakatungtong ng korte. Di po ba? Kasi para ho, yan ulitin ko po, para po mapatunayan na kayo po ay nagkasala ng estafa, dapat po yan, isampa nila sa korte. Hindi ho sasampa ng korte ang mga yan. Hindi ho tutuntong yan. Pagka ho nakakita ng ng korte yan, nanginginig yung mga yan. Dahil alam ho nila na mababaliktad sila. Sa taas pa lang po ng interest niya mga yan, iyari na ho sila, dali na sila Hindi pa ho kasama yung yung mga unfair debt collection practices na ginagawa nila. Kaya huwag ho kayong matakot na kayo madideport. Pero hindi ko sinasabing huwag niyong bayaran. Although, sinabi niyo naman ho dito sa inyong message na babayaran niyo po siya. Pero, ang sa akin po, pakiuna nyo na pong bayaran. Nang hindi na lumaki yung inyong bayarin sa kanila. Po, kasi napakahirap pong kausap niyang mga yan. May stress kayo. Kaya kung ako sa inyo, bayaran nyo siya hanggat maaga. Po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.